Kaugnay pa rin ng balitang yan, nagpapatuloy ang isinasagawang fish sampling ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga lugar na apektado ng oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan, kamakailan. Kabilang na dyan ang mga karagatang sakop ng NCR, Central Luzon at Calabarzon. Tunghayan ang kabuuan ng balita sa aking report. Batay sa inilabas na bulletin ng Department of Agriculture o DA, kasalukuyan pa rin nilang binabantayan ang lawak ng pinsalang naidulot ng oil spill sa mga palaisdaan mula sa 3 rehiyon na nakitaan ng banta mula sa pagtagas ng langis. Ayon sa DA-BFAR, patuloy ang pagkuha nila ng mga isda sa mga karagatan upang malaman kung ligtas ba ito mula sa nakakalasong kemikal na polycyclic aromatic hydrocarbons. Sa ngayon daw, ang mga nakuhang isda mula sa Noveleta at Rosario ay nakitaan ng kontaminasyon bago pa raw maiulat na may nakitang oil slick sa kanilang lugar. Gayunpaman, ang mga isdang nakolekta sa Tanza at Naik sa Cavite ay walang kontaminasyon. Sa kabila niyan, pinag-iingat pa rin ng BFAR ang publiko sa mga binibiling lamang dagat mula sa mga lugar na naitalang may oil slick. Matatanda ang una nang nagpatupad ang pamahalaang lungsod ng Bataan ng fishing ban sa Limay, habang no-catch zone naman para sa lahat ng uri ng shellfish gaya ng tahong, alimango, alimasag at kabibe sa probinsya ng Cavite. Sa pinakahuling tala ng ahensya, aabot na sa mahigit 33 LGUs mula sa Metro Manila, Bataan, Bulacan, Pampanga at Cavite ang apektado ng oil spill incident. Nasa mahigit 46,000 mangingisda na rin ang naapektuhan nito, kasama dyan ang 16,000 bangkang nadamay rin. Una nang ipinag-utos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang BFAR na bigyan ng kinakailangang tulong ang mga apektadong mangingisda. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa karagdagang tulong ng mga food packs. Para sa URTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.